Guys, lalo na sa makababayan natin Pinay OFW 2026 na, huwag kayo basta-basta magpapadala sa mga mabubulaklak na salita lalo na ng mga lalaki sa Pilipinas. Dahil madalas, ganito ang ending lalo na pagdating sa usaping pera. Kagaya dito sa isang kababayan nating OFW sa Hong Kong na naging jobless dahil nga sa utang niya sa Hong Kong na naipagamit niya sa kanyang boyfriend sa Pilipinas na hindi na naibalik. Ngayon, depressed si kabayan kaya lumapit na sa programa ng RTIA. Si Fatima ay nauwi lang galing sa Hong Kong. Nakabakasyon ka lang or for good ba ito? Nawalan po ako ng trabaho ng dahil din po sa kanya. Bakit? Kasi po, yung hiniram po niya sa akin pera is yung pambayad ko po talaga yung sa loan sa bangko. Ngayon po, ang nangyari po, ilang beses po ako nagmakaawa sa kanya na ibalik niya sa akin yung pera kasi pambayad ko yung sa loan. Kasi once na hindi ako makapagbayad, hahabulin ako ng bangko sa bayan ng amo ko. At terminate din po ang abutin ko sa amo ko. Kaya po, ang ginawa ko, nag-break contract na lang po. Umuwi ka na lang kaysa magkaroon ka ng record. Opo. Pero may utang ka pa rin. So may record ka talaga doon. Opo, sa Hong Kong po. Oo. Sandali lang. Gaano katagal ka na OFW sa Hong Kong? 6 years mahigit na po. Bago ka nagpunta ng Hong Kong, ikaw ba ay ng ibang bansa rin? Opo, sa Kuwait tsaka sa Lebanon po. Ikaw ba ay may pamilya? May anak? May anak po ako, 2. Ilang taon na itong mga batang ito? Yung isa po magto 20 years old. Yung isa Okay. po magto 12 years old pa po. Iisa ang tatay nitong mga ito? Magkaiba po. Paano kayo nagkakilala nitong gwapong-gwapong si Carl Andrew Santos? Sa Star Maker po yung mga kantahan. Ano yan? Star Maker po apps. Dalawa kami nag-uusap nun, kumbaga yung kagrupo ko din sa Hong Kong, si Star Maker. siya, si Carl, wala siya sa Hong Kong. Nandito siya sa Pilipinas. Opo. Okay. Nung time na yun, kinulit niya ako ng kinulit. Tapos na-amaze daw po siya sa Boses tawa mo? ko. Sa tawa ko po, hindi Tawa po sa pa lang, boses. hindi pa sa boses. Hindi, binabara ko po siya. Hanggang sa nagkaroon kami ng personal na message. Nagkita na po kami noong December, umuwi din po ko. Okay. Kasi sabi niya sa akin noon, gusto niya ako pauwiin bigla-bigla kasi daw magpapa-surgery, magpa-bypass. First po noon, sabi niya sa akin na hospital po yung anak niya. Meron daw pong mga pasa, nagkaroon po ng leukemia, hanggang sa nagpa-surgery daw, nanghiram po siya sa akin ng first na pera sa akin. Gano? 10K po. Okay. Kasi sa Lawag po yung anak niya. Tapos, ililipat daw po sa St. Luke's. Kasi doon po yung kompleto yung gamot. Tapos biglang tatawag sa akin ng alas 4 na madaling araw. Patay na daw po yung anak niya. May anak ba talaga siya o nanloloko lang? Meron po, pero nung nalaman ko yung February 15, nag-post pa yung anak niya na silver awardee. Kinonfront ko po siya. Sabi ko, patay na ba talaga anak mo? Kasi sabi mo sa akin yung totoo. So Carl, ano ba pakay mo kay Fatima? Pag-usap mo naman po yung papa ko tsaka po siya, isa-settle na po lahat ng gusto niya po makuha. Ayun po talaga yung gusto, isettle po. Kaso po, ako po, gusto ko po siya puntaan, nakablock po ako sa messenger para maayos po lahat. Handa kang isoli lahat, klaro? Opo. Buhay ba yung Hindi anak po. mo o hindi? Hindi naman po ako ipakita sa kanya na sinagresyo siyang anak ko, yun po talaga namatay. Kasi nung Tuesday po kasi, lagi po siyang nagsasabi na meron po magsi-CI. Nag-extend na nag-extend. Yung pala walang nagsi-CI na Coco Life. Yung pala andun yung bata. Tapos may nakita po ako sa CR na damit ng babae. Gusto ko po siyang kausapin. Sabi ko, buksan mo yung pinto. Ayaw niya ko buksan. Sinira ko po yung pinto. Hanggang sa makapasok ako sa loob, sa may mismong room lang na hindi ako nakapasok kasi nakaharang siya. Sabi ko, sabi mo sa akin yung totoo. Siguro mas maiintindihan ko pa. Pero ang ginawa niya, minura niya ako. Hindi daw karespeto at praning daw ako. Kung sabi walang tinatago, ba't natatakot na magbukas? Ayaw po mag-open kasi nung time na yun, hindi pa ako naglalaslas eh. Kasi binibigyan ko siya ng chance. Ay, sandali lang. Fatima ha, wag yan. Meron kang anak, may pamilya ka. Believe me, hindi worth it. Mas malakas ka kesa sa inaakala mo, Fatima. May lakas ang puso mo, may lakas ang pagkatao mo at hindi ka magpapatalo dito sa hayop na ito. Kasi po, ako lang po yung nakakalam ng nangyayari sa akin. Wala po akong sinishare sa iba kaysa kumbaga nablangko na ako, napuno na po ako sa sobrang galit, sa loob at sakit. Kaya po ako nagawang gawin yun. Okay. Carl, nakikita mo ba kung anong ginawa mo? Kung anong buhay ang sinira mo? Wala akong intention na ganun sirain po, ma'am. Walang intention pero parang Wala sabi mo akong masamang intention, pakiramdam ma'am. mo. Hihiram ka sa Sa akin totoo ng lang po pera. talaga, ma'am. Pag, Kasi po, kapag nag- nagsasalita kasi ako, hindi maglalaslas ka, magpapakamatay kayo na binablockmail mo sa akin. Ako naman, ayoko naman na kasi di ko alam kung anong takbo ng utak mo. Gawin mo nga yun. Sino sisisi ng pamilya kundi ako?
Alam mo kung gaano kahirap nung pinagdadaanan ko sa Hong Kong, nung pinaasa mo ko na sabi mo magpapadala kayo nung time nagsabi ko na magbabayad ako sa bangko pero nang ginawa mo, 4 araw ka hindi nagparamdam sa akin. Alam mo, nag-trigger yung anxiety ko, di ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Tapos ako pa yung sisisi mo. Sasabihin mo, hindi mo na ako makikita. Andiyan lahat sa combo natin. Tapos sasabihin mo, hindi pa patay yung anak mo. Ay no, may screenshot ako. May screenshot ako, kaya wag ka. Hanggang magsisinungal ka pa rin sa akin. Para hindi magkagulo. Kaya hindi kita nilabas ang ginagawa mo sa labas. Sabog ka, di ba? May kutsilyo dun sa labas, may hawak ka na panlaslas. Yung bata maapektuhan dito, paano kung anong gawin mo? Bago pa mangyari yun, kinahospital na lumabas ka pero hindi ka lumabas. Minura mo ko, doon ako naglaslas. Kaya hindi ako lumabas kasi nga, kung ano pa yung mangyari doon. Naiintindihan mo ba ako? Kaya Hindi ayoko naman lumabas. yan, sabi mo sa akin nasasal ka, pero nakita ko, open ang aircon, sabi mo nasasal ka, andyan yung combo. Sa totoo lang. Hindi ako lumabas talaga, masasabi ko yung kasi yung pamangkin ko dito, bata pa, natutrauma na sa mga ginagawa mo, pati yung bintana dito, pinagdadabog mo. Yung ibang tenant na pagalitan ka na kasi nga, dito ka na kumatok mismo. Pag bubuksan naman kita, hindi ko alam kung bakit sinira mo pa yung gate, sinira mo pa yung bintana para makapasok ka. Pwede mo kong kausapin kung willing ka kausapin na, kung sana inantay mo pagbuksan ka kasi yung bata, dadabog ka na sa bintana. Ma'am, ano po, isa-settle po talaga. Kung ano po yung mga gusto niyang ibibigay na lang po. Kailan mo rin masasettle at mahigit 100,000 ito? Parang yan po yung bigay eh. Hindi po ako naniniwalang Anong bigay? po yung utang. O yung mga hiram mo sa akin na mga sabi mo Opo. papacheck up mo, Sige, wala kang pakita mo lahat nakitang sa resibo akin. na Sige, pa-check up kung ka. ano yung nakipakita, ay isa-settle. So magkano ang handa mong isole? Bukod dun sa isusoli mo lahat ng gamit, ano, Carl, tama? Opo, nandun na po. Yung iba po kasi, may nakuha na po siya. Tapos yung iba po, nandito na po talaga nakahanda na po. Inaantay lang po siya. Kasi, ang sabi po niya kasi, meron pong dadating dito para kunin. Ano yung mga nandyan, Carl? Isa-isahin mo. Ano yung mga pwede nang yung- kunin? Yung LPG po, Jurabac, and bed frame, TV rack, tsaka po yung sa kusina po, hindi po. Yaman ba Tapos yan? carpet po, tapos yung mga deo po, nandun po sa milot ng Jurabac lahat. Tapos sa pera, magkano ang sinasabi mo na dapat isoli ni Carl? Nasa 100 po. Okay, 100,000. Meron kang katibayan na hindi Meron po, bigay, opo. ha? Opo, meron. Utang Opo, yun. sige po, pakita na lang po niya yung kung ano po yung pwede naman pong pag-usapan. Bakit, Carl? Ikaw, magkano lang ba ang inaako mo? Ano na po, 35k lang po talaga yun, ma'am. Talaga 35K. Opo. O di, ganito na lang po, ma'am. Sa inyo na lang po may pag-usap. Kung magkano po yung maipakita niya po na sinasabi niya po na hiram po or na iyan niya sa akin. Gaano katagal kayo na naging kayo? Or 4 naging months kayo, po. Kung 4 na buwan, magkano yung una mong bigay sa kanya? Nung November po, 20. Saan mo ginamit itong 22,000? Sabi patay daw yung anak niya. Sa pag-uwi po niya. Hindi patay yung anak mo, sabi Sa mo. pag-uwi po niya. Hindi, Opo. patay yung anak niya, yung unang-una. Oh, at saka may conversation May tayo, di ba? Ayun po kasi hindi ko po talaga po siya niya kung bibigay niya talaga sa akin yun. Pero kung gusto niya pong bayaran naman po, wala pong problema. Carl, meron ka bang karelasyon ngayon? Wala po. Sabi mo sa akin may asawa na ako, kasal ako. Babae yung anak ko. Paano Huwag ba kang ano naman dyan. kasi sasabihin So sinabi ko niya na sa'yo na may ito asawa siya. Nung time na pero wala po nandun na talaga. po ako. Carl Andrew Santos, may asawa ka ba o wala? Wala po talaga. May anak ka ba o wala? Meron po. Ilan? Meron po isa. Ilan? Dalawa po kasi yun. Dalawa po. Yung isa po wala niya. Okay, kailan pumanaw yung isa mong anak na sinasabi? Last year po. November po. Last year, ano ang sakit ng anak mo na yan? Nagkaroon po siya ng leukemia. Tapos ano po siya bumaba po yung platelet. Okay, ilang taon ng bata nung pumanaw? 7 years old po. Okay, yung isa mong anak, ilang taon? 7 po tsaka 8. Nasaan ang nanay ng mga ito? Isa po nasa Ilocos, isa po nasa Negros. So, dalawa, magkaiba ang nanay nito. Ikaw ang nagpapalaki ng mga batang to. Nasa iyo yung mga bata? Wala po. Eh kung wala sa'yo, bakit ikaw ang gumastos? Pumunta po kasi ako. Then syempre, bilang isang ama po, kailangan ko pong tumulong dun kahit ano po. Next, magkano ang binigay mo? November, Sunod-sunod na po yun November, December, January, February. tig to 20,000. Hindi po, may butal-butal, may 3,000, may 5,000. Basta, ang usually is, ginagamit niya is pampacheck up daw niya, na nagpa-opera daw siya sa mata, ilang days. Naoperahan ka sa bata? Opo. Anong- Yung bukol lang po tinanggal siya sa gilid po ng mata ko. Kasi nakita naman po niya yun eh.
Siya naman po nag-offer yun, hindi naman po ako eh. Tsaka po, wala po siyang pinakita sa akin na any bills galing hospital. Simula nangihiram siya sa akin. Sa lahat, puro sakit yun. Nasa combo natin yung kaya wag kang sinungaling. Sige, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kayo Wala ba po akong ay intention nagkausap ganun. na? Opo, nagkausap na po Kasi talaga. sinabi Tapos saan? dinalain na lang po, tapos dinala pa dito. Kasi sabi ko po kasi, nung time na Dinala po ayaw niya pa- po buksan yung dinala mo pinto, po kasi sabi dito. ko, ilabas mo yung ibang gamit ko, kukunin ko kung madadala ko. Kap, itong away na ito, itong hindi pagkakaintindihan na ito, dahil po kasi may kinalaman sa pera at saka sa mga gamit, at ang isa po sa mga nasangkot dito ay taga-riyan, hingi kami ng tulong kung pwede pong mamagitan kayo para maayos po yung sulian. Sige Kap? po ma'am, okay po. Pakibigay lang po yung exact location nila kasi... Oo, para mapatawag po. Oo. Opo, patatawag. Hihilingin po namin ay mamagitan po kayo, lalo na po sa kwentada ng kung magkano ang dapat isoli. So sa mga kababayan nating OFW, mag-ingat kayo sa mga pipiliin yung kabiyak, lalo na kapag nasa Pilipinas. Hindi naman lahat ganito, pero kapag dumating na sa usaping pera at nanghihiram na sa inyo o humihingi ng pera, ay red flag yan. Lalo na kung paulit-ulit. Dapat alagaan nyo rin ang inyong mental health, lalo na ang inyong perang pinaghirapan sa ibang bansa. Lalo na ngayon napakahirap kumita ng pera dahil nga krisis.